Kuripot na lalaking ito. Bumili ka lang ng kapirasong karne. Hiniling niya sa amo na hiwain ito ng manipis na hiwa. Sino ang nakakaalam na nag-cut out si David? Iniisip pa rin ng lalaki na hindi pa manipis ang karne. Naiintindihan ni David na tumalikod at pumutol. Sa pagkakataong ito ay makikita ng laman ang liwanag. Sa hindi inaasahan, gusto pa rin ni Kevin na magpayat. Hindi masaya si David, ngunit matyaga pa ring nagpatuloy sa paghiwa ng karne. Ang karne ay hiniwa ng mas manipis kaysa sa papel. Gayunpaman, gusto ni Kevin na magpayat. Galit na galit si David. Lumalaban pa rin at nagpatuloy sa paghiwa ng karne. Itinaas ni David ang piraso ng karne sa kanyang kamay para makita ni Kevin. Okay lang naman this time. Nasiyahan si Kevin, at ang piraso ng karne na ito ay talagang makatimbang. Maingat na inihatid ni David ang karne kay Kevin. Kontentong ngumiti si Kevin at umalis. Pero hindi kayang lunukin ni David ang galit. Kinabukasan ay tumakbo sa tindahan ni Kevin. Sinabi niya na ang baril ay hindi sapat na maliit. Agad naglabas ng maliit na baril si Kevin. Sinusubukan ni David na humanap ng mali. Gusto niyang ibalik ang galit kahapon. Kuripot si Kevin may paraan. Alam kong sinusubukan ni David na manggulo. Pero very experienced siya. Hindi kailanman naiinip ang sinuman. Nakita kong naglabas siya ng isang maliit na kahon. Ang mga sipit ay parang may pinupulot. Tumingin si David sa kanya nang nakangisi. Wala ito. Hindi nagpapanik si Kevin. Mahinahon niyang sinenyasan si David. Kinuha ni David ang sipit at tinignan ng maigi. Mayroon talagang isang bagay na mas maliit kaysa sa isang butil ng buhangin. Nagtataka, inabot niya ito at hinawakan. Isa pang bala ang tumama kay Kevin. Makatanggap ng lunchbox on the spot. Nakulong din si David. Ang kanyang asawa ay dumating upang makita siya. Magkahalong damdamin. Pagdating sa emosyon, babagsak ang mga luha. Pinaalalahanan sila ng warden na tapos na ang mga oras ng pagbisita. Hindi pa rin mapaghihiwalay ang dalawa. Kailangang buhatin ng warden ang babae palabas. Nakakita ng dalawang tao na may matangos ang ilong. Walang pinagkaiba sa Fap High. Hatiin ang puting birhen at mangako muna. Kakalabas lang nung babae, tao sa kalungkutan. Medyo nagulat ang warden. Tumingin sa lalaki na nagtatanong. Biglang bumalik ang asawa. Agad siyang nagpakawalan ng matinding paghihirap. Mas masahol pa sa bahay kung saan may namatay. Nang madala ang babae, bumalik na siya sa dati. Matagal nang hinahangaan ng warden sa gilid. Dumarating at umaalis ang pag-iyak. Kung artista ka, hindi na kailangang gumamit ng mga patak sa mata. Napakakuripot na trahedya, kahit na hindi ito dapat sayangin. Pero sobrang kuripot, ay mental at pisikal na nagwawasak. Ano sa tingin mo tungkol dito? Narito ang video ngayong araw. Kung sa tingin mo ay kawili-wili ito, tandaan na i-click ang like at sundan ang magandang pelikula.